Baka may CR to. William Mila. Hanapin nyo na mamaya ang title, Chinatown. Chinatown. Shout out taga John Darcy. Oh, puntahan nyo, mababango yung mga perfume nila. At ang gaganda at gwapo mga nakabantay dito. Shout out. Okay, alright. Magandang araw para sa ating lahat, mga kaibigan. Eto na naman tayo sa Binondo, dito sa may Chinatown. Samahan nyo kami dito sa area ng Chinatown, Binondo, Divisoria. At ito ang lugar na isa sa mga pinakamatandang part ng City of Manila. Let's go around and explore. Let's enjoy the day and sit down and relax. Watch this video for you and for everyone. Let us begin the virtual tour for you. Narito ang kasaysayan ng Binondo, Chinatown at ang kasalukuyang kalagayan nito sa wikang Pilipino. Ang Binondo ay itinatag noong 1994 ng mga Kastila bilang isang lugar para sa mga Chinong emigrante na naging Kristiyano. Matatagpuan ito sa hilagang pampang ng Ilog Pasig, sa tapat ng Intramuros, ang sentro ng kapangyarihan ng mga Kastila. Layunin ng mga awtoridad noon na mapadali ang pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa mga Chinong naninirahan sa Maynila. Ang Binondo ang itinuturing na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at ito ay naging sentro ng komersyo sa Maynila. Sa loob ng maraming siglo, umusbong ang Binondo bilang mahalagang sentro ng kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino, Kastila at Chino. Dito nagtatag ang mga negosyo ng maraming Chinong Pilipino na kalaunay naging prominenteng mga ngalakal. Naging saksi rin ang Binondo sa mahalagang yugto ng kasaysayan gaya ng panahon ng himagsikan laban sa Espanya, pananakop ng mga Amerikano at ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan maraming gusali ang nawasak ngunit muling itinayo. Sa kasalukuyan, ang Binondo ay nananatiling buhay na buhay at makulay. Isa ito sa mga pangunahing destinasyon para sa mga turista at lokal na nais makaranas ng kultura ng mga Chinong Pilipino. Tanyag ito sa Ongpin Street na puno ng mga restaurant, tindahan ng alahas at mga tindahan ng tradisyonal na gamot Chino. Sa kabila ng modernisasyon, nananatiling makasaysayan ang kapaligiran ng Binondo. Makikita pa rin ang Binondo Church, mga lumang gusali at mga arkitekturang may impluensyang Kastila at Chino. Dahil sa patuloy na pagunlad, may mga bagong negosyo at gusaling umuusbong, ngunit patuloy ding isinusulong ng pamahalaan at ng mga pribadong grupo ang pangangalaga sa kasaysayan at kultura ng lugar. Ang mga mahahalagang taunang pagdiriwang at selebrasyon na ginaganap sa Binondo, Chinatown. Una ay ang Chinese New Year, bagong taon ng mga Chino. Kailan yun? Yun ay karaniwang siniselebrar sa pagitan ng Enero at Pebrero, depende sa lunar calendar. Ito ay pinakamalaki at pinakatampok na selebrasyon sa Binondo. May mga dragon at leon na sayaw, mayroong mga paputok, parada at mga pampaswerteng ritual. Nag-aalay ang mga ito ng pagkain at dasal sa mga templo. Tanyag din ang pamimigay ng ampaw
at pagkain ng tikoy. Pangalawa ay ang Mid-Autumn Festival or kilalang Mooncake Festival. Ito ay ginaganap sa buwan ng Setyembre o Oktubre, ika-15 araw ng ika-8 buwan ng lunar calendar. Dito ipinagdiriwang ang pagkakaisa ng pamilya at pasasalamat. Ito ay tanyag na mooncake or dice game o Pua Jiong Chiu. Nagaganap sa mga bahay, opisina at minsan sa mga pampublikong lugar sa Binondo. Pangatlo, Feast of the Santo Cristo de Longos. Ito ay ginaganap tuwing Mayo. Ang mga Katolikong pesta ng pagdiriwang ng Binondo Church. Pinagsama-sama ang Katolikong pananampalataya at mga tradisyong Chino. May prosesyon at misa na nilalahukan ng mga lokal. Pang-apat, Chinese Ghost Festival na ginaganap tuwing Agosto o ika-15 ng ika-7 buwan ng lunar calendar. Araw ng paggugunita sa mga yumaong kaluluwa at nag-aalay ng pagkain, insenso at juice paper sa mga altar. Tahimik na pagdiriwang ngunit makikita sa mga tindahan ang paghahanda. Ikalima, ang Binondo Food Festival or minsan taon-taon. Ito ay ginaganap karaniwan kasabay ng Chinese New Year or Summer. Ito ay isang pagdiriwang ng mga masasarap sa pagkain Chino-Pilipino. Ibinibida ang mga kilalang kainan sa Binondo. Layuning itaguyod ang lokal na kultura at turismo. Ang Binondo Chinatown ay kilala bilang sentro ng kalakalan at negosyo. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, narito ang mga pangunahing negosyo na matatagpuan sa lugar na ito. Una, pagkain at restaurant. Pinakatanyag na industriya sa Binondo. Maraming authentic Chinese restaurants at street food stall. Kilalang kainan ay isa rito ay ang Ing Bi Tin, Sincerity Cafe, Wai Ying, Dong Bei Dumpling at iba pa. Kilala rin ang mga nagbibenta ng chikoy, opya, siopaw at pansit. Pangalawa, gold at jewelry shops. Sa Ongpin Street, ang pinakatanyag na lugar para sa mga tindahan ng alahas. Binibili dito ang ginto, jade, perlas at alahas na may disenyong Chino. Kadalasan, mga pamilyang Chino ang nagmamayari ng mga tindahan dito. Pangatlo, butika at tradisyonal na gamot Chino. May mga tindahan ng herbal medicine at tradisyonal na Chino na gamot. Halimbawa, tiger balm, ginseng, dried herbs. May ilang lumang butika tulad ng Santo Cristo Chinese Drug Store. Pangapat, wholesale at retail trade. Maraming tindahan ng murang damit, sapatos, accessories, laruan at gamit sa bahay. Karaniwang binibili rito ang mga panindang pang-negosyo sa palengke o sa probinsya. May mga Chinese grocery na may imported goods mula sa China, Taiwan at Hong Kong. Panglima, bangko at money lending. Maraming bangko at money changers sa paligid ng Binondo. Kilala rin ng ilang Chinese Filipino-owned financial institutions. Naging mahalaga ito noon pa man sa kalakalan at pautang para sa mga negosyante. Pang-anim, real estate at commercial buildings. May mga matatandang gusali na ginawang condo units, warehouses o commercial spaces. Tumataas ang bilang ng mga modernong gusali para sa mga opisina at negosyo. Ang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa Binondo Chinatown. Ganito yon. Merong presensya ng pulisya. May aktibong presensya ng mga pulis mula sa Manila Police District Station 11 na sumasaklaw sa Binondo. May mga police outposts
at mobile patrol lalo na sa mga mataong lugar gaya ng Ongpin Street, Binondo Church at paligid ng Carriedo. At sa pangalawa, merong mga CCTV at barangay patrols. Maraming bahagi ng Binondo ay may CCTV cameras. Bilang bahagi ng city surveillance ng Maynila, may mga barangay tanod at volunteer groups na tumutulong sa pang-araw-araw na seguridad ng mga komunidad. Karaniwang krimen ay petty crimes tulad ng snatching, pickpocketing at panluloko sa turista ang pinaka-pangkaraniwang problema. Lalo itong napapansin tuwing panahon ng kapistahan at Chinese New Year dahil sa dagsa ng tao. May mga ulat rin ng smuggling o underground trade, pero ito ay sinusubaybayan ng mga autoridad. Pang-apat, ang kaligtasan ng turista. Sa pangkalahatan, ligtas ang Binondo para sa mga turista, lalo na kung may gabay o maingat na gamit. Ang mga negosyo ay nakikiisa rin sa pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa paligid. May mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan. Aktibo ang City of Manila sa mga clearing operations, anti-illegal vendors, at traffic discipline programs. May mga proyekto rin upang linisin at gawing mas maayos at ligtas ang paligid, gaya ng pag-aayos ng kalsada at ilaw sa daan. Ang aking mga maibibigay na paalala para sa mga nagbabalak bumisita sa Binondo Chinatown. Ganito, una, planuhin ang oras ng pagbisita. Mas mainam bumisita sa umaga hanggang tanghali para maiwasan ang masikip na daloy ng tao at trapiko. Kung bibisita tuwing weekend o holiday, asahan na ang mas maraming tao. Pangalawa, magdala ng sapat na cash. Hindi lahat ng tindahan ay tumatanggap ng debit or credit card o e-wallet. Magdala ng maliit na halaga ng pera para sa street food at maliliit na bilihin. Pangatlo, magsuot ng komportabling damit at sapatos. Magiging mahabang lakaran ito. Magsuot ng magaan at breathable na damit at comfortable shoes. Pang-apat, ingatan ang personal na gamit. Panatilihing nakasara ang bag at huwag ilagay ang cellphone o pitaka sa bulsa sa likod. Maging mapagmatsyag sa paligid. Tikman ang lokal na pagkain. Subukan ang mga sikat na kainan at street food gaya ng chikoy, opia, siopaw, dumplings at lumpia. Sa mga kainan tulad ng Wai Ying, Dong Bei Dumplings at Sincerity Restaurant. Pang-anim, igalang ang kultura at tradisyon. Binondo ay isang makasaysayang lugar na may malalim na Chinese-Filipino heritage. Maging magalang sa mga pagkuha ng litrato at mga pag-obserba sa mga templo. Pang-pito, mag-research ng ruta at transportasyon. Maaari kang sumakay ng LRT, Carriedo o D. Jose Station o jeep or bus. Maghanda para sa traffic, lalo na sa Ongpin Street at paligid nito. Pangwalo, magdala ng eco bag. Kung bibili ka ng pagkain o souvenirs, iwasan ang single-use plastic at gumamit ng sariling bag. Para sa mga nagbabalak na mamimili sa Binondo Chinatown para sa pangnegosyo, una, maglista ng mga kailangang bilhin. Maghanda ng detalyadong listahan ng items na kailangan mo para sa iwas kalituhan at pagkalimot sa dami ng paninda. Mag-canvas muna bago bumili. Ihambing ang presyo at kalidad sa iba't ibang tindahan. Karaniwan sa Divisoria Binondo area ang tawaran. Kaya huwag mahiyang magtanong at tumawad. Pangatlo, bumili ng maramihan para mas mababang presyo. Halos lahat ng tindahan ay nagbibigay ng wholesale price. Kaya tanungin
kung ilan ang minimum quantity para makuha ang discount. Pangapat, magdala ng sapat na cash. Karamihan sa mga wholesale store ay cash basis lamang. Magdala ng tamang budget at mag-ingat sa paghawak ng pera. Gumamit ng kariton or eco bag o maleta. Kung maraming bibilhin, magdala ng kariton, postcard o trolley bag para hindi mabigatan. May mga carton boys din na pwedeng upahan. Alamin ang mga oras ng tindahan. Karamihan sa mga wholesaler ay bukas mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Sabado. Mas mainam pumunta ng maaga. Iwasan ang peak season kung hindi kailangan. Sa panahon ng Kapaskuhan at Chinese New Year, masikip at mas mahal ang bilihin. Kung posible, bumili ng mas maaga. Ingatan ang mga resibo at pangalan ng supplier para sa repeat orders. Inventory tracking at reklamo kung may sira. I-document ang binili at supplier nito. Maging alerto at mapagmatsyag dahil sa dami ng tao, laging bantayan ang gamit at iwas scam or overpricing. Ang mga option sa transportasyon papunta at palibot ng Binondo Chinatown. LRT o Light Rail Transit. LRT Line 1 Carriedo Station, pinakamalapit sa Hongpin Street. Mula rito, pwede nang maglakad o sumakay ng tricycle or pedicab. LRT Line 2 Recto Station, malapit sa Divisoria, sakay ng jeep papuntang Binondo. Jeepney, maraming jeep ang dumaraan sa mga kalsadang malapit sa Binondo tulad ng Quiapo to Divisoria, Monumento to Loton, Cubao Divisoria. Tanungin ang driver kung dumadaan sila sa Open, Escolta o Juan Luna. UV Express or FX. May mga UV na bumibiyahe mula sa iba't ibang lungsod katulad ng Quezon City, Alabang at iba pa, papuntang Divisoria o Loton na walking distance na lang papunta sa Binondo. Bus. Mga bus mula EDSA ay humihinto sa Loton, Avenida o Recto kung saan pwede nang mag-jeep o maglakad papuntang Chinatown. Tricycle or pedicab. Maraming tricycle at pedicab sa paligid ng Binondo na may pwedeng sakyan kung may dala kang mabigat o marami. Taxi, ride-hailing apps, Grab, Joyride, Angkas. Pwede kang mag-book ng Grab o Angkas papunta sa Ongpin Street, Binondo Church o Lucky China Mall. Mag-book ng pick-up drop-off sa mas maluwag na lugar para maiwasan ang traffic. Para sa mga pansariling sasakyan, maaaring magdala ng kotse pero limitado ang parking. May parking sa Lucky China Town Mall, sa 168 Mall at ilang private lots. Traffic sa area ay madalas masikip lalo na sa weekends. Ang populasyon ng Binondo sa tinatayang datos ayon sa 2020 census ng PSA or Philippine Statistics Authority, ang barangay population ng Binondo ay nasa humigit kumulang ay nasa 12,000 hanggat 14,000 katao. Bagamat maliit sa bilang, ang Binondo ay isa sa pinakaabala at mataong lugar sa Maynila dahil sa dami ng mamimili, negosyante, turista, lalo na sa Chinatown at Divisoria area. At sa daytime population o bilang ng tao sa araw, umaabot ito sa daan-daang libo, lalo na tuwing peak season tulad ng Pasko, Chinese New Year, sale event sa Divisoria at Lucky Town. Mga kaibigan, kung itatanong nyo kung ano-anong mga negosyo ang matatagpuan sa mga matataas na gusali dito sa Binondo Chinatown. Sa mga matataas na gusali sa Binondo Chinatown, matatagpuan ang iba't ibang uri ng negosyo mula sa traditional hanggang sa modernong industriya. Narito ang mga karaniwang klase ng negosyo na makikita sa loob ng mga commercial at mixed-use buildings. Una, wholesale at trading businesses. Yun ay ang mga import-export offices, lalo na ang textiles, electronics, kitchenwares at iba pa.
Meron ding wholesale suppliers ng mga packaging, gift items, party needs at school supplies. At Chinese-owned trading companies na may connection sa mainland China. Pangalawa, financial services. Mga bangko at money remittance centers, BDO, Metrobank, China Bank, East-West, at mga foreign exchange centers, mga pawn shops at lending companies. Pangatlo, corporate offices, accounting, legal, at insurance firms, real estate and leasing offices, mga logistics at customs brokerage services dahil malapit sa pier or port area. Pangapat, clinics at health services, Chinese traditional medicine clinics, dental at diagnostic clinics, acupuncture at wellness centers. Panglima, restaurants at catering services, mga upscale Chinese restaurants at event catering services sa upper floors. May mga office canteens para sa mga empleyado, ang mga gusali. Ang panganim, online selling and e-commerce warehouses. Mula sa small to medium businesses na may office plus mini warehouse setup. Merong dropshipping and reselling hubs. Pangpito, merong tutorial and review centers para sa board exams, language classes, katulad ng Mandarin language at English language, at business skills. Pangwalo, merong residential units, mga condo offices or condo hotels. May ilang gusali na mixed use, residential sa mga upper floors, commercial sa lower or mid floors. Ang popular buildings na may ganitong negosyo ay ang mga sumusunod: World Trade Exchange Building, Universal Towers, State Center Building, Pacific Center, Thai Chana Plaza, Binondo Business Center. Kung itatanong nyo kung gaano karami ang mga sasakyan meron ang Binondo Chinatown. Ang Binondo Chinatown ay isa sa mga pinakamatao at pinakamatraffic na distrito ng Maynila. Kaya kahit walang eksaktong bilang ng mga sasakyan, narito ang halaga ng sitwasyon batay sa uri at dami ng sasakyan. Una, mataas ang daloy ng trapiko araw-araw. Libo-libong sasakyan ang dumadaan sa mga pangunahing kalsada gaya ng Ungping Street, Escolta, Quintin Paredes, Manona Street. Ayon sa mga lokal na obserbasyon, daan-daang pribadong sasakyan, delivery vans at tricycle ang umiikot kada oras, lalo na sa opening hours 7 a.m. to 10 a.m. Closing hours 4 p.m. to 7 p.m. at tuwing weekends, holidays at Chinese New Year. Pangalawa, uri ng mga karaniwang sasakyan sa Binondo, pribadong kotse at SUV ng mga negosyante, mamimili at residente, mga delivery trucks at vans lalo na sa mga wholesale businesses, mga motorsiklo, pambiyahe delivery at courier services, tricycle at pedicab, jeepneys at UV Express, taxi at ride-hailing services, Grab, Joyride, Angkas, mga ganon. Pangatlo, parking at kalsada. Limitado ang parking, kaya maraming sasakyan ang nakapark sa gilid ng mga kalsada. Karaniwang ang mga bumper-to-bumper traffic, lalo na sa Ongpin at kalapit na lugar. Ang mga traffic congestion hotspots ay matatagpuan sa Binondo Church area, Lucky Chinatown Mall vicinity, Divisoria Access Roads, Escolta Bridge at Jones Bridge. Sa madaling sabi, napakataas ang bilang ng mga sasakyan sa Binondo Chinatown araw-araw, lalo na sa mga commercial hours at peak seasons. In case naman kung merong emergency, ang mga dapat tandaan at gawin in case of emergency habang nasa Binondo Chinatown. Una, meron tayong emergency hotlines. I-save sa phone ang mga sumusunod na numero. Una, Manila Emergency Hotline 911 National, Manila Police District Station 11, Binondo 02-8527-6063. Bureau of Fire Protection, Binondo Station 02-8527-3654. Binondo Health Center +63-25310-5556. Pangalawa,
Mga malalapit na ospital. Kung may medical na emergency, pumunta sa pinakamalapit na ospital. Una, sa Metropolitan Medical Center or matagpuan sa G. Magsangkay Street. Manila Doctors Hospital, kalapit sa Intramuros via Jones Bridge. Pangatlo, Chinese General Hospital, mas malapit sa Santa Cruz pero accessible mula sa Binondo. Pangatlo, mga police assistance desks. Karaniwan, may mobile police outposts malapit sa Binondo Church, Open Entrance, Lucky Chinatown Mall. Lumapit kung may nawawala, may nakawan o gulo. In case of fire and disaster response, ito ay pang-apat. Iwasan ang matataong iskinita kapag may sunog o lindol. Pumunta sa mga open areas or evacuation sites tulad ng Binondo Church Plaza, Plaza San Lorenzo Ruiz. Sumunod agad sa utos ng barangay officials or mga police. Panglima, personal safety tips. Magdala ng basic emergency kit, alcohol, flashlight, power bank, tubig. Laging alam kung nasaan ang exit routes kung nasa mall o gusali. Iwasan ang madilim o liblib na bahagi ng lugar sa gabi. Multilingual support. Maraming mga negosyante at residente ang nagsasalita ng Mandarin, Hokkien at English. Kaya pwedeng humingi ng tulong kahit hindi ka Tagalog speaker. Isang tanong, may mga People's Park ba na matatagpuan dito sa Binondo, Chinatown? Sa mismong Binondo, Chinatown, walang malawak na People's Park, gaya ng mga makikita sa ibang lungsod. Pero may ilang pampublikong espasyo at plaza na nagsisilbing lugar ng pahinga, pagtitipon o pasyalan. Una, sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang kanyang lokasyon ay sa tapat ng Binondo Church. Tampok, may mga upuan, puno at monumento. Karaniwang dinarayo ng mga nagpapahinga, nagpipicture taking at mga nagkipagkikita sa mga kaibigan. Pinakamalapit sa konsepto ng People's Park sa Binondo. Pangalawa, sa Plaza Santa Cruz. Ang lokasyon ay sa dulo ng open street malapit sa Santa Cruz Church. May ilang lugar para umupo at tambayan ng mga tao. Madalas ay maraming naglalakad dito papunta sa Carriedo o sa Quiapo. Pangatlo, ang sa Lucky Chinatown Walk or walkway areas. Bagamat pribado, ang open spaces sa paligid ng Lucky Chinatown Mall ay mga benches at open air areas kung saan maaring magpahinga o maghihintay. Pang-apat, ang Jones Bridge area. May pampublikong laharan at view deck sa gilid ng ilog. Dinadayo ng mga magpipicture at turista, lalo na sa gabi dahil sa Spanish-style lights at view ng Pasig River. Wala pa mang malalaking park, pero may mga plano ang lokal na pamahalaan na mag-develop ng mas maraming green spaces sa Binondo sa mga darating na taon. Ano kaya ang ating pwedeng maisuggest para mas mapaganda ang Chinatown Binondo? Ganito, meron tayong mga maimumungkahi. Ito ay isang magandang tanong kung paano mas mapaganda pa ang Chinatown. Narito ang mga konkretong mungkahi para mas mapaganda at mapaunlad pa ang Chinatown Binondo, lalo na sa bilang ng pampublikong espasyo, sentro ng kultura at negosyo. Una, urban cleanliness and order. Mas madalas na street cleaning at basura management. At striktong pagpapatupad ng anti-obstruction at no littering ordinances. At paglagay ng mas maraming basurahan sa mga kanto at sidewalk. Pangalawa, traffic at transport management. Ito ay ayusin ang daloy ng trapiko sa masikip na kalsada, sa Juan Luna, sa Ongpin at iba pa. At magtalaga ng loading, unloading zones para sa mga delivery trucks. At magkaroon ng parking building or isang underground parking para sa mga bumibisita sa lugar na ito. Pangatlong, yung cultural preservation ng ating lugar at ang kanyang beautification. Ito ay imungkahin natin yung restoration ng heritage buildings gaya ng lumang eskolta at lumang signage at paglalagay ng tourist information signs
na multi-language or Filipino-English Mandarin. Dagdagan ang public art, murals at lanterns sa paligid. Pang-apat, green and public spaces. Gawing mas accessible at mas lunti ang park ang Plaza San Lorenzo Ruiz. At magtayo ng pocket parks o mini plaza sa maliliit na lote. Maglagay ng vertical gardens o halaman sa poste o sa mga overpass. At panglima, yung tourist and business experience. Lagyan o mag-provide ng Wi-Fi zone sa plaza at main roads. At multilingual signages at apps para sa self-guided walking tours. Maglagay din ng mga night market or yung mga cultural fair, o lalo na tuwing weekend or holidays. Pang-anim, safety and emergency systems. Mas visible na police at barangay tanods. At emergency alert system. Merong nakalagay na mga CCTV sa accessible help desks. Mga disaster-ready infrastructures sa mga flood-prone areas. Pang-pito, business support. Seminars para sa mga small businesses sa Chinatown at pagpapalakas ng e-commerce integration ng traditional businesses at pagbibigay ng incentives sa heritage-friendly renovation. Ano kaya ang Binondo maging paglipas sa 5 taon? Iyan ay isang magandang tanong din. Ang Binondo ay may malalim na kasaysayan at sa loob ng susunod na 5 taon, malaki ang posibilidad ng pagbabago at pagunlad. Narito ang ilang posibleng itsura o kalagayan ng Binondo sa taon 2029 hanggang 2030 base sa mga kasalukuyang trend at plano ng gobyerno. Una, mas moderno pero may halong kultura at magpapatuloy ang pagpapatayo ng bagong mga gusali, mga malls at mga mixed-use towers at yung heritage buildings tulad ng eskolta at lumang bahay Chino ay magiging ma-restore ito, magkaroon ng restoration bilang cafe, gallery o boutique shops at mananatili ang Chinatown charm pero mas organized at Instagram-worthy. Pangalawa, smart and connected Chinatown. Posibleng magkaroon ng smart traffic lights, public Wi-Fi zones, digital tourist guides via application or QR codes. Ang mga negosyo ay mas digitally integrated, may e-commerce, QR payment at delivery systems. Pangatlo, mas organisadong negosyo, magiging mas regulated ang wholesale and retail trading. Yung street vending, bawat area may zoning. Posible magkaroon ng business clusters gaya ng packaging street, food street, clothing textile buildings. Pang-apat, tourism hub. Mas maraming walking tours at cultural events at magiging sentro ng China Heritage Tourism sa buong bansa. At lalakas ang negosyo sa food tourism, lalo na sa mga authentic Chinese restaurants. Ang 5, mas maayos na pampublikong espasyo. Inaasahang renovated Plaza San Lorenzo Ruiz at pedestrianized zones sa Ongpin at ilang bahagi ng eskolta. Mas maraming street art at Chinese film installations. Sa larangan ng ekonomiya, ano ang naiambag ng Binondo sa larangan ng ekonomiya ng Pilipinas? Ang Binondo ay may napakahalagang ambag sa larangan ng ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa kalakalan, negosyo at turismo. Sa katunayan, ito ay pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at patuloy na nagsisilbing puso ng komersyo sa buong Kamaynilaan sa maraming dekada. Narito ang mga pangunahing kontribusyon ng Binondo sa ekonomiya. Una, sentro ng kalakalan at wholesale. Libong-libong negosyo ang matatagpuan dito mula sa wholesale at retail stores ng damit, electronics, packaging, kitchenwares at iba pa. Nagiging supply hub ito ng maraming maliliit at na negosyante sa buong bansa, lalo na ang mga bumibili sa Divisoria at Ongpin para ibenta sa mga probinsya. Pangalawa, paglikha ng trabaho.
Dahil sa dami ng negosyo, ang Binondo ay nagtutustos ng libo-libong trabaho araw-araw mula sa sales staff, delivery personnels, accounting at warehouse operations. Tumutulong sa kabuhayan ng informal workers tulad ng mga vendors, tricycle drivers at helpers. Pangatlo, ambag sa tax collection at local na kita. Ang dami ng negosyo at transaksyon dito na nag-aambag sa local businesses taxes, permits at real estate taxes ng lungsod ng Maynila. Tumataas ang kita ng lungsod mula sa Binondo taon-taon dahil sa mataas na economic activity. Pang-apat, pagsuporta sa micro, small and medium enterprises or MSMEs. Dito nagsisimula ang maraming maliliit na negosyante na bumibili ng paninda sa bulto at nagbibenta online sa palengke o sa mga provincial markets. Tumutulong ito sa paglago ng MSME sector na bumubuo ng malalaking bahagi ng ekonomiya ng bansa. Panglima, turismo at kultural na kita. Chinatown tourism ay isa sa mga dinadayo ng mga lokal at dayuhang turista. Sa food tours, heritage walks, festival tulad ng Chinese New Year, malaking kita sa mga restaurants, souvenir shops, hotels at tour guides. Tulong sa trade relations sa China at ibang bansa. Dahil sa kasaysayan ng mga Chinese-Filipino entrepreneurs, ang Binondo ay naging tulay sa import-export businesses, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at China. Maraming kumpanya dito ang may koneksyon sa international suppliers. Ang Binondo ay ekonomikong haligi ng Maynila at ang bansa sa kabuuan. Isang makasaysayang distrito na nagpapatuloy sa pagbibigay ng buhay sa negosyo, trabaho, kita at turismo.